Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay labanan ang mga peking guro. Labanan ang mga peking guro. Kung maminamahal peke, di ba? Ay natin ang peke. Masama ang peke. Halimbawa, peking gamot. Pag nakabili ka ng peking gamot, hindi lamang nagtapon tayo ng pera, di maaari pa makasama sa ating kalusugan o makamatay pa. Masama rin po ang mga peke o huwad na guro. Sila nga po ay tiyak na darating ayon po sa Biblia. Ayon sa 2 Pedro 2:1, mabiporoon ng Biblia, noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Ganyan naman, may darating sa gitna ninyo ng mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong naglitas sa kanila ay kanilang tatakwil. Kaya di magtatagal ay sila'y mapahamak. Kaya unang mga minamahal, huwag tayong magulat o magtaka kung nagkalat ang mga pekeng guro at nangaral sa iba't ibang klaseng simbahan o iglesia. Magtuturo po ng pawang mga kasinungalingan. Halimbawa, dapat kang sumapi sa kanila para maligtas ka. O kailangan magpabautismo o gumawa ng mabuti para maligtas. Mantala mong kaligtasan ayon sa Biblia ay pawang biyaya ng Diyos at sa ginalaman ng pananampalataya sa ating Panginoon Yesus. Ikalawa po, tiyakin natin na tama ayon sa Biblia ang ating binabahagi, tinuturo at pinangaral. Baka naman tayo pa ang pekeng guro. Ikatlo po, pagbantay tayo at huwag malinlang. Ito ang mga taga-Berea sa Biblia ay sa Magawa 17:11 at ipong saliksikin ang salita ng Diyos upang tingnan natin kung totoo ang ating napapakinggang mga turo at pangaral. At ikaapat po, at ipong sipagan ang ating pagbabahagi, pagtuturo at pangaral ng salita ng Diyos. At ipong sipagan ang pagbabahagi ng katotohanan. Tunay po ang digmaan ng paniniwala ay naganap sa mga isip at puso ng mga tao. Sikayin po natin na pawang katotohanan ng Diyos ang naroon. At ipong ikalat ang tunay ng ebanghelyo sa abot ng ating maabot ng mga tao. Tayo magbahagi po ng katotohanan bilang paglaban sa mga peking mga turo. Maraming salamat.